Okay, hello guys. Check ko lang kung nag-recording tayo. Alright, nag-recording tayo. So ngayon ay nandito na kami sa Muraay International Airport. Hindi ako sigurado kung na-pronounce ko ng tama kasi nalilito ang lola nyo guys sa pangalan ng airport nila dito. Pero ito po yung international airport nila dito sa Denpasar. And ang check-in namin is alas 9 pa ng gabi. We are early by 1 hour. So, dito muna tayo sa gilid kasi ito po yung aming private lounge. Ayun. Private lounge. Okay, so I wanted to take this opportunity para gumawa ng video for you guys out there na ang topic natin ngayon ay about sa mga nai-scam. I know some of you already know this. Some of you napanood na yung mga recent or mga past videos ko na lagi akong nagme-mention na mag-ingat sa mga scammer and be vigilant sa mga scammer. So, akala ko namatay na yun guys kasi tumatak na sa isip ng mga customer ko na mag-video call bago magbayad. Lagi naman natin pinapaalalahanan during live na hindi kami namimilit magbayad sa inyo. Wala pong sapilitan, wala pong nagmamadali. Magbayad kayo pag komportable na kayo, pero yung aking bagong policy sa aking online business is video call bago magbayad. Hindi ko kayo tinatakot, okay? This is the reality of online business ngayong panahon na to. This is what's happening. And it's not only happening with me na online seller, kundi sa mga ibang online seller din, especially sa mga malalaki na. May napanood akong video ni Madam Inots na habang nagbibenta siya, nagkaroon din siya ng reminder. Nag-focus siya sa reminder niya na huwag magpapa-scam at minention niya ang kanyang mga bank account, minention niya ang kanyang mga GCash account at kung sino lang yung mga pangalan na pwedeng bayaran. Pero marami pa rin yung nai-scam. Bakit? Dahil nakukuha sila o na uutupo sila ng mga scammer. I mean, namamanipulate po ng mga scammer. Sorry sa word ko ha. Kasi the scammers, they have their own style. Okay? So, magbibigay ako ng mga example ng mga customer ko na na-scam. Hindi ko yung mention yung pangalan. Sasabihin ko lang yung scenario sa inyo para mag-gets ninyo. Okay? So, sa online selling, guys, alam nyo naman pag online selling, either Facebook, minsan nagme-mention ako sa YouTube ko. Hindi po ako nagti-TikTok selling kasi hindi ko pa alam. Wala po akong Shopee, wala din akong Lazada kasi hindi ko pa napasok yan na market or na platform. Hindi ko pa alam paano siya gawin. Okay? So, ako talaga malakas po ako magbenta sa Facebook. Ngayon, sa pagbebenta ko sa Facebook, guys, kapag nagla-live ako, lagi po akong nagme-mention na sa mga old buyers natin or especially sa mga new buyers natin na manigurado muna bago magbayad. Okay? Sasabihan ko kayo ng mga galawan ng mga scammer para at least pag na-feel ninyo na scammer yung kausap nyo, i-block nyo na agad. Alright. So, before ko naisip yung pakana na mag-video call bago magbayad, marami ding na-scam that time. Kasi nagpapanggap nga na si Princess Jane Yiga yung kausap, kinopya lahat yung mga pages ng Facebook ko, kinopya lahat yung mga personal profiles ko, kinopya mga picture ng mga anak ko, kinopya yung mga pictures ko, pati yung mga reason out, mga excuses habang ka-chat nyo sila, sinasabi nila nakasama nila yung anak ko. Ganun po talaga yung galawan ng scammer. Ngaw, paano nyo malalaman na legit yung kausap ninyo kapag humarap po sa inyo, pag tumawag kayo? Isa lang yan siya. Okay? Nung naisip ko na, wait lang, kailangan ko ng policy na maiwasan na talaga yung scammer. So, alam na alam ng mga customer yan na kailangan mag-video call muna sila para magbayad. Kahit pa old customer ko na guys, sinasagot ko po yung mga video call nila kasi gusto ko kampante sila bago sila magbayad. So, bago ako nagbukas a few weeks after I opened Mayumi, mas dumagsa yung mga scammer online. Nagsabi na sila daw si Mayumi Thailand Closet. Kinopya po yung page namin. Pero, ang kanilang mga account is iba-iba. Okay? Maraming iba't ibang GCash account. Ngayon, dito sa mga viewers ko sa YouTube, na customers ko din, or magiging customers ko pa, eto lang po yung GCash account ko. Ilalagay ko po dito sa baba. Ayan. Kitang-kita naman dyan guys, isa lang po. Once again, isa lang po yung GCash account ko. Ayan po. Paki-screenshot, paki-save, paki-sulat, or kung ano man gawin ninyo,
wala po akong ibang GCash account. Princess Jane Yiga lang po ang pangalan ng GCash account ko. At sa mga nagbabayad, alam nyo naman guys, sa GCash, kapag ka nagbayad ka, talagang bago mo i-confirm yung payment, lalabas muna yung pangalan. Pag hindi Princess Jane Yiga yung pangalan, scammer po yung binabayaran ninyo. Okay? Not unless nagkausap po tayo ng harap-harapan at iba yung payment mode na gagamitin. Pero, like I said, everything will be answered by a visual transaction like this. Lalo na sa mga customer ko na hindi naman taga-Gensan. Alright? Again, maraming salamat sa suporta ninyo guys. I'm doing this as an online seller. Hindi lang po ako yung nagaganito. Marami pang mga online sellers yung mga ini-scam ng mga scammer at saka mga customers namin. Ngayon, pagdating naman sa bangko, ayan, pagdating naman sa bangko, ilalagay ko din po, ito po yung aking bank account. Isa lang din po yan. Okay, again, i-mention ko ulit, isa lang po yung aking business bank account. Ayan po sa baba. Pag may binayaran po kayo na ibang account other than this, hindi ko na po yan responsibility dahil binibigyan ko na po kayo ng exact details para hindi na po kayo talaga ma-scam. Kasi kahit po mga old customer ko talaga ay meron pa rin na-scam na mga old customers ko. So, doon ako medyo nalungkot kasi old customers ko na, nagkaroon na kami ng past transactions pero na-scam pa din. Sorry guys ha, inaayos ko yung camera kasi baka mamaya may makuha tayo na mga civilian. Ayan. So ngayon, pagka naman ang inyong mode of payment sa online selling ay remittances, yan naman ay mahirap din ma-scam. Bakit? Kung sino yung katransaksyon ninyo, kunyari ako, Princess Jane Yiga yung seller, ako din dapat yung receiver. Hindi si Miss Josel na staff ko or hindi sinong Poncho Pelato na pangalan na ibibigay sa inyo. Ako po talaga yung nag-claim kapag ka remittances, yung mga Cebuana, yung mga Zoom payment, Remitly payment, World Remit payment, Palawan payment, ano pa ba yung iba natin, Western Union, MoneyGram payment, lahat po yan ng mga remittances. Princess Jane Yiga lang po yung pangalan. Bakit? Hindi po yan makiklaim ng iba. Ako lang, kasi ako lang yung may ID ng Princess Jane Yiga. Ako lang yung may ID na mapapakita para makuha yung pera. Okay? That's another one. So, meron tayong GCash, isang account, bangko, isang account lang din. Yan sa baba, pinapakita ko sa inyo lahat. Ikatatlo natin is yung mga remittances. Ikaapat natin is, ano ba? I believe yun lang eh. Tatlo lang talaga. So, ngayon, recently, merong na-scam. Kasi nakita nyo na sobrang successful ng trip namin dito sa Bali, Indonesia. And since I have an experience with arranging private tour packages, I decided with my sister na mag-start kami ng sarili namin na Bali packages na private. Okay? So, anong ginawa ni scammer? Nagmadali si scammer na i-message lahat ng mga nagko-comment sa mga pictures namin ng ate ko. Mini-message ng mga scammer, agad-agad pinapabayad, ganito, ganyan, at minamadali. Once again, hindi po tayo nagmamadali sa bayaran. Kailangan po sa transaction is very systematic. Okay? Magtatanong muna ako sa inyo ng detalye, anong product, if bibili kayo. After nyan, pag sure na, ibibigay ko yung quotation ninyo, then magbabayad kayo, isasend nyo yung proof sa akin na Princess Jane Yiga talaga yung binayaran ninyo. And then, i-confirm ko yung payment ninyo na, ma'am, I received the payment, confirmed na po. Sending is Wednesday and Saturday. Kasi 2 beses sa isang linggo lang kaming nagsisend. Okay? Ang nangyari is, minamadali yung aking customer. Itong customer ko na to, dating customer ko na siya. So, itong customer ko na to, nabighani dito sa Bali, Indonesia at gusto niya ng package. Ngayon, hindi ko alam anong nangyari at sa scammer, yung scammer ang kanyang kausap. Pero may mga past conversation na kami before, okay? Nakakausap na kami before, meron na kaming business transactions together. Pero hindi ko alam kung anong nangyari na nakapagbayad pa din siya sa isang scam na account. Paano malalaman na scam account? GCash, hindi po Princess Jane Yiga yung binigay. Okay? Fake po yung binigay or scammer number po yung binigay. That's one. Next, ikalawa. Ang ikalawa na na-scam ay, again, hindi ako mag-mention ng pangalan ha, example lang to guys. Ang ikalawang
Ang ikalawa naman na na-scam ay ganito naman ang ginawa. Sa bangko naman pinabayad. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung ano yung style ng bank transaction, paano kayo na-i-scam dyan. Sa bank transaction po, eto nalaman ko lang din to recently lang nung nag-start akong ma-scam talaga ng bongga kasi tinanong ko yung mga kapatid ko, pumunta ako sa bangko ko, nagtanong ako sa manager kung ano yung style, paano nga ba mag-bank transfer at paano nga ba nagagawang mang-scam ng mga scammer gamit yung bank account. So sa bank account guys, pag nagbayad po kayo, pag sinabi ng isang customer, pwede ba akong sa bangko mag-transfer? Sasabihin ng scammer, yes ma'am, pwede po. Ngayon, pag scammer yung kausap ninyo, ibibigay po ng scammer yung bank account nila. Okay? Tapos, pag nagtanong kayo sa scammer, anong pangalan ng bank account, sasabihin ng scammer, Princess Jane Yiga. Pero hindi ko po yun bank account. Bank account po yun ng scammer. Papasok pa din po yung binayad ninyo o yung pera ninyo sa scammer bank account. Kahit po yung pangalan na nilagay niya ay pangalan ko. Wala po akong kahit anong ni singkong duling na connection sa scammer, pero ginamit niya yung pangalan ko. In short, ang importante sa bank transfer ay ang bank account number lamang. Ang pangalan po, kahit ilagay nyo dyan Kim Kardashian, kahit ilagay nyo dyan Daniel Padilla, kahit ilagay nyo dyan Catherine Bernardo, kahit ilagay nyo dyan Poncio Pilato, papasok talaga yung pera sa bank account ng scammer. Hindi siya katulad ng GCash na pag nagbayad kayo, lalabas muna yung name bago nyo i-confirm. Hindi. Sa bank account na transfer, hindi muna lalabas yung pangalan. Ikaw ang magta-type ng pangalan most of the time. So, yun yung way na nakakapang-scam. Ngayon, yung second na customer ko na na-scam, ganun ang ginawa. Binigay yung bank account number ng scammer, at sinabi ng scammer, Princess Jane Yiga po yung ilagay nyo na pangalan. Kaya galit na galit sa akin si customer. Galit na galit si customer na nag-message kay Miss Giselle, saka sa akin, na ibalik ko daw yung pera. Sabi ko, ma'am, anong pera? Wala naman po tayong transaction. Ipakita nyo po sa akin yung proof na meron tayong transaction kasi wala po tayong inbox na nag-usap tayo ng business. Wala po tayong inbox na may binili ka. Wala po tayong chat record o chat history na may nagbayad ka. Wala talaga. Wala sa mga legit pages ko. So ngayon kinakabahan na ako kung anong ibig sabihin. Ngayon sinend na yung resibo. Pag send ng resibo guys, pangalan ko ang nakalagay sa resibo pero bank account number ng scammer. Okay? Again, pag na-scam po kayo, pagkatapos nitong video na to, hindi ko pa po alam kung ano yung sasabihin ko kasi ako, tinatry ko po talaga na maiwasan yung pang-i-scam sa mga customer. Okay? Pag nakahanap pa ako ng ibang way na hindi po kayo ma-scam, lagi ko pong i-share yan sa inyo. Pero so far, ito pa lang po yung nakikita kong solusyon. Yung mag-video call kayo bago magbayad. Yung makausap nyo mismo yung mukha ko. Kahit na ako po talaga yung gusto nyo makausap. Kahit na mag-antay po kayo ng 24 oras, okay lang po yan. Kasi syempre, busy din tayo. Minsan, mayroon din ako inaasikaso. 4 po yung anak ko. May negosyo pa ako. Nagbablog pa ako. Ako pa yung nag-i-edit. Marami po akong ginagawa. So, bigyan nyo lang ako ng oras. Kung talagang ako po yan, tatawag po ako sa inyo. Pero pag tumawag kayo isang beses, kinancel. 2 beses, kinancel. 3 beses, kinancel. Sinabihan kayo ng scammer na busy pa po ako, kasama ko yung mga anak ko, si Chico, tsaka si Calby. Huwag po agad kayo maniniwala. Pag sinabi po ng scammer na, wait po, busy pa po ako, andito po ako sa Mayumi Thailand closet shop ko, nag-arrange po kami ng mga paninda namin, huwag po kayong maniwala. Maniwala lang po kayo pag nakita nyo po itong mukhang to. Okay? Once again guys, I am not scaring you sa online selling world. I am educating you and I am sharing the experiences to you para maging vigilant kayo. Kasi online selling is a good thing. Online buying is a good thing. Para sa mga tao na walang access sa mga paninda, para sa mga tao na walang oras mag-shopping, para sa mga tao na gustong makahanap ng mas mura, mas magandang produkto, or mas legit na buyer, everything is possible online. We all know that kasi it's 2024 na. Pero it doesn't mean na you love online selling, you will not be aware. Kasi meron din akong customer na na-scam pero talagang sobrang humble. Sabi niya sa akin, Princess, na-scam ako. Sabi ko, ma'am, anong nangyari? Hindi ganito kasi, minamadali niya akong magbayad. Sabi niya sa akin, ganito, ganyan. Kailangan niya na daw i-deal yung aming usapan. Kailangan ko na daw ibayaran dahil bibigyan niya daw ako ng freebies or bibigyan niya ako ng libreng t-shirt or bibigyan niya ako ng discount na 5,000 piso. Kaya ako nagbayad ng madalian. Huwag pong ganun. Hindi po dapat ganun ang business. Okay? Hindi po ganun ang legit na seller.
Ang legit na seller po, hindi nagmamadali ng bayad ng customer. Take your time. Kasi kami as seller, we also know a serious customer. Kung seryoso ka na customer, you will be there, you will be patient, and you will respond. Malalaman po namin kung seryoso kayo or hindi. Malalaman po namin kung bogus buyer o hindi. Kasi kahit ako, meron akong experience sa scammer. Na-scam din ako online sa Facebook. But then I learned. Okay? Again, natututo tayo sa mga mali natin. Lahat ng shinare ko sa inyo guys, hindi ko rin yan alam before. I learned everything nung nagdagsaan na ang mga scammers, nung nagdagsaan na ang kumopya sa account ko. At alam ko maraming online sellers na nakakapanood ng mga videos ko or nakakapanood ng video na to na relate sa sitwasyon ko. Okay? Kasi may nag-comment pa sa akin na ipapatulpo daw ako guys. Dadalhin daw ako sa tulpo kasi babalik ko daw yung pera. Ngayon, in my heart, I'm like, it's okay kasi I cannot stop you from doing what you want for your legal actions. Pero just make sure na ako talaga yung tao na kausap ninyo. Kasi kung hindi, tapos mag-a-action ka, tapos hindi mo makikita yung pangalan ko, kahit anong gawin mo, kahit na mag-split pa ako, kasi hindi naman talaga tayo related sa mga ganyan. Guys, halang po ang kaluluwa ng mga scammer. Hindi po sila marunong maawa. Wala po silang pakialam kahit namatayan kayo. Wala po silang pakialam kahit na may sakit kayo. Wala po silang pakialam kahit na pinaghirapan nyo yung perang binayad nyo. Wala pong pakialam yung mga scammer. Okay? Eto, lagi hindi ako nagkulang. Alam ko maraming magko-comment dito, hindi ka nagkulang madam, lagi mong sinasabi. Hindi po ako nagkulang guys. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na para panatag yung loob nyo, antayin nyo po ako. Mag-usap po muna tayo. Tinawagan ko yung mga customer, kinausap ko yung mga customer na na-scam, sumasakit po yung dibdib ko dahil alam ko pinaghirapan nyo yung perang binayad nyo. And I'm sorry if that happened to you, and I really, really do hope that it won't happen again. And for scammers, there is a proper karma for you. I don't know how, I don't know what, I don't know when, but karma will come and get you. Karma will come and get you for doing bad things to other people. I do believe in karma, you guys. I am a big believer of karma. You do good, you receive good. You do bad, you receive twice as bad. So, please, once again, ano pa ba yung mga hindi ko na-mention dito na talagang plinano ko na sabihin sa inyo? I believe that's it, no? Sana may natutunan kayo sa sinabi ko ngayong video na to. Sana sa episode na to, guys, magbukas yung mata at yung tenga ninyo. Dahil ayoko talaga na nai-scam kayo, hindi lamang sa akin, kundi sa ibang online sellers na din. Hindi po dapat naapektuhan yung mga online sellers na legit dito sa mga ginagawa ng mga halang na kaluluwa na scammer. Again, sa lahat ng mga na-scam, I do feel sorry, and please po maging vigilante kayo guys. Ayoko na maraming iba sa inasasabi, ma'am natatakot na akong bumili. Wala naman kayong dapat ikatakot kasi I am one call away. Kahit tanungin niyo po si Miss Jocel, as long as meron po akong oras, sumasagot po ako talaga sa tawag at video call. Hindi po ako yung klase na no, I don't have time for video call. Hindi po. If you want to video call me before you pay, that's okay. Just be patient. Mag-video call po tayo. Hindi po yan lalampas ng 24 oras. So, kung hinahanap niyo po yung aking legit na Facebook page, business Facebook page, ito po yung isa, Mayumi Thailand Closet. Ayan po. And ito naman, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba para dyan nyo na lang i-click. And then ito po sa kabila naman ay ang aking tindera sa Africa, original page ko. Active din po ito. Ilalagay ko din yung link mismo sa baba. Ilalagay ko rin yung aking payment, how do you say? Yung mga payment modes na that is okay for YouTube, no, na ilagay natin. So, so far, yun lang muna ang i-share ko, guys. Sorry po once again sa mga na-scam. Wala po talaga akong liabilities. Hindi ko po may babalik yung pera na hindi napunta sa akin. Other than that, I am grateful and I thank you guys for supporting my small business. Maraming salamat po sa lahat sa inyo na talagang bumibili sa akin, pinipiling bumibili sa akin. Maraming salamat po sa inyo na hindi kinukuha yung mga sukli. Minimerienda po namin ni Miss Jocel, kaya po kami tumataba. Maraming salamat po sa inyo na nagmamahal po sa amin ni Miss Jocel sa Mayumi Thailand Closet, sa akin, and most especially sa mga anak ko. Maraming salamat po guys. Once again, sana meron kayo nakuha sa video na to. Kung meron pa po kayong mga technique dyan, kung para hindi ma-scam, sabihin nyo po lahat dyan sa baba para magbasa po yung mga
mga viewers, mabasa po nila. Kung meron pa po kayong sasabihin, gusto nyong i-share, ano yung mga experience nyo sa scamming online, i-share nyo po dyan sa baba para po ma-aware din yung mga ibang viewers natin na mahilig mag-online shopping. Sana po ay supportahan nyo pa rin kami guys. Huwag kayong matakot mag-online shopping you guys. Again, I am here for you. Maraming salamat and much love from Mayumi Thailand Closet and of course the Yigas. Love you guys and I'll see you in the next episode. Hello guys, hello mic test. Wait lang. Okay. Check ko lang. Okay, good. All good. Ngayon, nag-edit ako ng video na to guys. Naalala ko, hindi ko pala na-mention, no? Kami na mga online seller, ilang beses din po kaming na-scam. Bigyan ko kayo ng example. Kaming magkakapatid, ilang beses din na-scam. Yung ate ko na may-ari din ng mga negosyo, sobrang laki ng halaga guys, ang na-scam sa kanya. Pero like I said, we learn from them. Okay? Kasi once napunta na po yung pera sa scammer, sa bank account nila or anong payment mode nila, hindi na po talaga babalik yan. Kung gusto mo mag-push ng legal action, fine, well and good. Kung may pera ka, kung may energy ka, kung may time ka. Pero kung wala, kahit na umiyak ka guys, hindi talaga mababalik. So yung eldest na scam na yan, ako as online seller, na-scam din ako guys ha. Online seller na ako ha, na-scam pa ako sa Facebook. Nagawa ako ng episode noon nag-live ako, nag-order ako ng damit, and then pantulog po yung in-order ko, parang 5 pares or 8 pares. Pero pag nung dumating sa akin, ang babaho po na basahan, yung parang ukay-ukay na bulok na, yun po yung dumating. Ang kagandahan lang noon, nahabol ko pa po yung rider na nag-deliver kasi cash on delivery yun. Pero never again na gagawin ko yung bumili ng ganyan. Dapat din ako mismo i-apply ko sa sarili ko yung aking policy na video call bago tumawag. Kasi kailangan ko ng proof yung mukha ng babayaran ko. Para pag scammer yung binayaran ko, pwede ko siyang ma-post para ma-aware yung mga tao na scammer pala tong mokong na to. Ganon. Okay? So, si Madam 10 Gibbs ay napakatagal na guys. Parang 7 years old pa lang nagbebenta na si Madam 10 Gibbs eh. Ano na siya ngayon? 27. Young and hot. 27. Hindi siya 27 guys. 32 na po si Madam 10 Gibbs. Pero gano'n na siya katagal nagbi-business. Ibig sabihin, mga 25 years na siya nagde-negosyo. From maliit na tindahan hanggang sa napakalaking mga negosyo. Pero na-scam pa din talaga siya. At yung pagka-scam kay Madam 10 Gibbs, gano'n din ang ginawa. Kinopya din yung Facebook ng legit na seller ng alahas. And then, nag-message sa kanya. Then, binigay yung bank account ng scammer at doon niya po pinasok yung napakalaking halaga. Yan po ang sinasabi ko sa inyo guys. Wala pong pinipili yung scammer. Okay? Mapaliit man yan, from 500 pesos man yan hanggang 500,000 pesos guys. Scammer is a scammer. Like I said, halang po yung mga kaluluwa niyan. Hindi ko po sinasabi kung Pinoy ba yan yung mga scammer. Hindi ko sinasabi kung ano po yung mga lahi ng mga scammer. Kasi recently lang, di ba, nag-feature si Jessica Soho ng isang building ng mga scammer. Kung nakita niyo yung episode na yon. So, kahit yung mga kapatid ko na talagang matagal nang nagnenegosyo ay nai-scam pa, kayo pa kaya ng mga online seller. Kaya nga po pinag-uusapan natin yung mga possible at mga dapat gawin para maging vigilant tayo. Ngayon, another example, si Madam Ukay-Ukay, yung may-ari ng Mine and Yours, Ukay-Ukay Philippines or Mayup, na scam din po yan. The same ang ginawa. Pinabayad po siya sa isang ukay bundle. Yung ipon niya na 25,000. Yung pinaghirapan niyang pera na 25,000 pesos guys. Sobrang ipon-ipon niya pang start ng negosyo niyang ukay-ukay. Na-scam siya sa unang bagsak niya sa negosyo. Bagsak na bagsak yung kapatid ko kasi talagang sobrang persistent and hopeful siya sa business na ukay-ukay. Excited siya. Tapos na-scam siya guys sa unang-una niyang bili. So, hindi makakalimutan ng kapatid ko yung kanyang experience na yan. Ngayon, sasabihin ko to sa inyo guys ha. Kaming magkakapatid. Kapag nag-message yung isa sa amin ng malaking halaga, padalhan mo ko ng 10,000, padalhan mo ko ng 20,000, padalhan mo ko ng 50,000, kailangan ko, ngayon na talaga. Nagbi-video call po kaming magkakapatid. Hindi audio, video. Kahit kapatid ko na po sila. Ganon kami ka-vigilant guys. Kasi alam na namin yan. Alam na natin yung mga galawan ng mga scammer. Itong eldest namin yung may-ari ng Sheena Bangkok Wardrobe at saka Passion and Charms. Guys, hindi basta-basta nagpapadala ng pera yan.
kahit gaano ka pa ka-close sa kanya, kahit nakapatid niya ka pa, kahit mama ka pa niya, pag nag-message ka sa kanya na kailangan mo ng pera, lalo na pag malaking halaga, okay lang 500, 200, 300. Kasi hindi naman magsisimula sa ganyan yung scammer eh. Ang scammer magsisimula sa 1,000 pataas yan. So kapag ganun, tumatawag talaga yung ate ko. Video. Ikaw ba yung nagpa-message? Kailangan mo ba ng pera? Nag-message ka ba sa akin kanina? Nagpa-transfer ka ba sa ganitong account ba? Ganito. Kasi minsan nagpapa-back up kami kapag nasa emergency situation kami eh. At mabilis mag-back up yung mga kapatid ko. Walang tanong-tanong yan. Pero dahil maraming scammer guys, kahit na 1 second lang or 2 seconds lang na video call, nagpa-transfer ka ba ng pera? 500,000? Oo, ako yun. Nagpa-transfer ako sa ganitong account. Okay, bye. Ganun lang. Mabilisan lang. So, ganyan ka-grabe guys ha, ang ginagawa naming magkakapatid para maging vigilant. So, sana kayo din. Sana kayo din. At sana wala na pong mabiktima yung mga scammer. Again, share nyo pa po sa amin yung mga experience ninyo sa online selling or sa online transactions na mga scammer. Scamming experiences nyo, pakishare naman po sa baba para mabasa naman ng iba guys. Again, maraming salamat po. Ito po ang yung nag-iisang tindera sa Africa. Tindera din sa Jensan. I am Princess Jane Liga. Much love and I'll see you on the next episode. Promise po, ito na po yung last talaga. Dinagdag ko lang yun dahil nakalimutan kong sabihin. Alright guys, bye-bye. Dahil kami mag-check-in na. And I'll talk to you guys later about our whole experience here in Bali, Indonesia.